Hello, everyone. This is Rai, Ate Rai, and welcome to another episode of Turning 25 with Ate Rai. Kumusta kayo? Anong ganap nyo ngayon sa buhay? And for sure, marami na kayong ginagawa and di matatanggal yon. And malamang may pinagkakaabalahan kayo na it's either for your improvement, for your growth. Pero I do hope na na-enjoy nyo pa rin yung araw nyo. And smile always para naman gumanda yung mood natin. Itong episode na 'to, matagal ko siyang pinag-iisipan kung dapat ko bang gawan ng content 'to is more like magpapalit ka na naman ba ng career path mo? Hindi ka na nakontento sa iba, iba't iba na yung pinapasukan mo. So, saan ka ba talaga? Dito sa episode na 'to, sa totoo lang, ito yung nagsasalita ngayon sa akin, na totally na nagsasalita na tipikal. Well, sabihin natin ito yung nagpapabukas sa mga mata ko kung bakit nandito ako ngayon, bakit nga ba ito yung ko ngayon, bakit iba't iba yung content na ginagawa ko. Nasabi ko naman before na naka-align ako sa dubbing industry. But right now, I'm pursuing podcasting then because share na. Oras na para magbahagi ng mga learnings ko in life. And at the same time, yakapin ko yung pagiging ganto ko. Kasi it's been a long time since matagal nang nangangatok yung pagkatao ko mismo sa akin. At ngayon ko lang naibigay o ngayon ko lang naipakita ng maayos, ng properly sa sarili ko at sa inyo rin. So yun, back to topic tayo. Alam niyo yun, kapag talaga gumraduate ka na ng college or kahit naman saang parte ka ng edad mapapaisip ka, ano ba talaga yung path or yung career na gusto kong ikarera panghabang buhay or panandalian o pangmatagalan, pansamantala, 'di ba? Ito, share ko lang na I've been there. Ilang beses na akong pumasok at nag-try ng iba't ibang career path or iba't ibang skills kasi hinahanap ko talaga saan ako pwede. Dahil nung una sobra akong nahihirapan, ano ba talaga dapat yung ko para sa sarili ko and at the same time para sa future ko. Dahil hindi ko talaga alam saan ako pupunta. Naguguluhan ako, saan ako magfo-focus, saan ako titingin, sino ang susundan ko. Dahil during those times, especially ng mga kabataan natin, lagi nating iniisip na magaling na tayo Meron na tayong skills na hinahasa na o meron na tayong napiling career na gusto nating i-take pag nag-college tayo or after graduation ng college. Iba't iba. Maraming nakahain sa mesa. Imagine this na maraming opportunities at maraming handa na nakalaan sa lamesa. And it's so confusing. Alin ba ron ang pwede at dapat sa'yo? Bago ako pumunta dito sa podcasting and in dubbing industry, may pinasukan na akong iba't ibang skills. Dito na pumasok yung writing era ko nung high school ako. Sinubukan kong i-pursue ang theater acting or pagiging direktor. And at the same time, pinursu ko rin ang arts. Kasi willing-willy ako sa mga nakikita kong skills, art skills na nasa paligid ko. So sa akin, nung una, ang sinubukan ko ay writing, which is creative writing o malikhaing pagsusulat. Nagsusulat ako noon ng mga nobela, ng mga maikling kwento, at ng mga tula na nagpapahayag sa nararamdaman ko at sa pagiging malikot na utak ko. So, ganun ako ka-creative dati. But at the same time, during those times din na pinopursue ko 'to, unti-unti nang lumalabas sa akin yung pagiging toxic, artistic mindset ko. So, ano ba yun?
toxic artistic mindset. Parang ang OA, pero it is true na may ganong mindset kang may encounter during your career. Nung una kasi, nung pumasok ako sa pagsusulat, pumunta lang naman ako dito sa Wattpad. Dun ko nilapag yung una kong storya kasi nawili ako sa mga binabasa ko. So sa akin, okay, ang dami ko ng nababasang e-book. Kung tandaan niyo yon, kung alam niyo yon, yung mga e-book na nagkalat before na galing sa Wattpad. Yeah, 'di ba? Ang saya sa feeling kapag nakakapagbasa tayo ng mga e-book galing Wattpad. And nakakakilig kasi ang usong babasahin noon ay mga romance story. Minsan may fantasy or action pero mas sikat talaga ang romance. Ang kinagandahan lang din dun sa e-book is mas accessible siya kasi babasahin mo lang siya sa phone mo. As long as kaya mag-read yung phone mo ng e-book style, I think kahit nga di keypad kayang-kaya, eh, makakapagbasa ka na ro'n. Doon nagsimula yung writing career ko, kasi natuwa ako sa pagbabasa ko ng mga Wattpad stories. So nung ma-discover ko yung Wattpad, dumiretso na ako ro'n, nagsulat ako at may nagbabasa naman ng sinulat ko. Sa kaloob-looban ko masayang-masaya ako dahil akalain mo nga naman baguhan lang ako, wala naman akong background, wala naman akong tinapos na writing course, pero marami ang nagbasa. 19 reads siya, yes. Medyo kaliitan, pero para sa akin malaking bagay na siya para makapagpatuloy sa pagsusulat. At hindi lang yon, nung nagsisimula pa lang ako, may mga book clubs akong inattendan. Special mention ang Simpleng Book Club dahil dahil sa kanila. Matibay ang spirit ko sa pagsusulat ng mga kwento. Kasi nagkaroon na ako ng mga kaibigan rito, na-meet ko na, well, not really in person, but na-meet ko na sila virtually. And then nakakausap ko sila, may nakakaintindi sa akin bilang manunulat. So, after kong sumali ng mga book clubs, ayan, nag-discover na ako ng mga iba't ibang genre na puwede kong sulatan. And then, tandang-tanda ko pa no'n nung kailan ba 'yun, way back 2014, usong-uso yung Hunger Games. Gumawa ako ng sarili kong Hunger Games na book. Science fiction siya and it's all about gore things, gano'n. Hindi lang 'yun, since natuwa na rin talaga ako sa pagsusulat, nag-try ako na magsulat ng fantasy book. So ayan, ang dami kong pinasukan na puwede kong pasukan na genre, kasi nga malikot yung utak ko nun and naha-hype up ako every time na madadagdagan yung reads ng books ko. Kasi ibig sabihin niyan, may nagbabasa nga talaga ng sinulat ko at may nawiwili. Ayun nga lang, hindi nga lang nadadagdagan or medyo utay-utay lang yung votes at tsaka comments. So, sa'kin malaking bagay na yung mga nagbabasa ng libro ko. Pero dahil nga sa pag-aasam ko na gusto ko pang madagdagan yung followers ko, yung readers ko, gusto ko silang ma-indulge lalo sa pagsusulat or sa writing style ko, nag-isip ako ng ibang way. Diyan na pumasok sa akin din yung pagiging insecure sa iba pang writers o mga kasamahan kong writers. Dahil every time na may mga magiging kapartner ako sa book club, tuwang-tuwa ako sa kanila kasi maraming nagbabasa. Pero lingid sa kaalaman ko na yung tuwa na nararamdaman ko, inggit na pala talaga siya. Dinamdam ko talaga na gusto ko ng gan'to. Gusto ko na marami nagbabasa ng libro ko. Gusto ko matapos yung lahat ng sinusulat ko. Gusto ko na mahalin ng mga readers ko yung sinusulat ko. And I keep comparing my works to others. Yun ang masaklap dun. At dun na nag-circulate sa utak ko at sa sarili ko na gusto ko ng maging mas magaling pa, gusto ko ng maging mas mataas pa sa iba, at gusto ko na na madagdagan lalo yung readers ko. At hindi lang yun, dun din ako nakaramdam ng sense of tiredness, something. Para siyang ano, like walang katapusan sa pag-iisip
ko sa mga sinusulat ng iba, kung paano nila sinusulat yung libro nila, and gusto ko gano'n din ako. Well, for me masasabi ko na, okay, parang okay naman yung pinipili kong action for myself naman kasi gusto ko ganito, ganyan, ganyan. Pero kinalaunan na-realize ko na hindi pala siya maganda para sa akin. And instead of tingnan ko yung growth ko, i-monitor ko yung improvements ko sa pagsusulat, ang mas tiningnan ko ay yung pagkakamali ko, pagkakamali ng iba, at pagmamataas na akala ko the best na yung sinusulat ko, the best yung libro ko, without knowing na walang-wala ako sa kalingkingan ng iba. During those times, sobra akong naiinggit, nalulungkot na ako at wala na akong enerhiya para magsulat pa ng mga libro ko. To the point na hindi ko talaga natapos. Ang kahit isa sa mga nobelang sinulat ko, hindi sila natapos. At nakakalungkot isipin dahil sinimulan ko siya na may inspiration, motivation, but it end up terribly na ultimo mental health ko naapektuhan na rin at naging toxic na ako sa sarili ko. Yung mga little wins ko no'n hindi ko na-appreciate. Mas tinitingnan ko na, "Ano ba 'yan, walang nangyayari sa'kin paulit-ulit na 'yan. Hanggang kailan na lang ba talaga akong ganito? Paano ko malalagpasan yung iba? Paano ko sila mahihigitan kung ganito pa rin?" Gano'n ako klaseng mag-isip before. After na magkaroon ng maraming reads, maraming readers yung mga libro ko. And hindi lang yun, self-doubt na rin ako, self-pity, pa-victim, gano'n sa sarili ko. I never said it to anyone, pero yung action na ginagawa ko sa sarili ko is, instead of maging consistent ako, lumalaktaw talaga ako. Kumbaga, nagja-jump ako sa iba't ibang ways sa puwede kong takasan o hanapan ng butas. And dahil diyan, wala na nga ako natapos. Natalo na ako sa sarili kong tagumpay or sa sarili kong path. Hindi ko pa matanggap sa sarili ko na ganito ako klaseng manunulat, na akala ko masayang magsulat na ganito, ganyan, ganyan. Yes, may competition, but kung lagi mong iniisip yung competition, hindi ka mag improve. Kasi ganyan ang ginawa ko. Mas tiningnan ko yung kahinaan ng iba instead na mag-focus sa sarili kong pagsusulat. Kaya I reaped what I sowed. Something like that. Pero yun din ang naging rason sa akin para umalis, maging off or maging hiatus mode sa pagsusulat. Pero ang totoo niyan, hindi ko na talaga mahanap yung kaligayahan ko sa pagsusulat. After ng pagsusulat, actually sinabay ko 'to, yung watercolor painting dahil na-discover ko siya mula sa isang prof namin nung high school, nung hindi, nung senior high school. So sabi niya, "Okay, ang ating focus ngayon sa arts ay watercolor painting. Bumili kayo ng watercolor paints, magpipinta tayo sa school, bibigyan ko kayo ng reference." And for me, parang it's a fresh breath of air, ang watercolor painting. As in dun ko na-enjoy yung pagkukulay. Kasi I'm more like drawing lang kasi, eh. Nagdo-drawing lang ako kasi part lang siya ng hobby ko or kung kailan ko lang siya gustuhin. Pero hindi ko siya inisip na gawin siyang long-term career or ito na yung magiging profession ko in the future. So sa akin, since kahinaan ko yung pagkukulay at natuwa naman ako ng sobra sa process ng watercolor painting, sinubukan ko yung skill. Nag-aral ako, nag-search ako sa YouTube, paano mag-watercolor painting. At ang favorite ko pang style is loose watercolor painting. Hindi siya fully detailed yung pagkakapinta. More like
It's like a memory vision, something gano'n. Yun na ang navi-visualize ko or yun yung tumatama sa akin every time na may makikita ako na watercolor painting. Para siya talagang memory. It's a good memory na, gustong-gusto mo siyang mapuntahan o gustong-gusto mo siyang yakapin. So yun yung nararamdaman ko kapag nagwa-watercolor painting ako ng loose. But still, kasi nga may toxic mindset tayo as an artist and during those time din nung, senior high school, sabihin ko na medyo may alam ako. So akala ko ako na naman yung magaling at nagpa-consume ako sa sarili kong insecurities at toxic mindset. Kaya hindi ko siya naipagpatuloy. Alam mo, may foundation naman ako eh. Meron naman akong nabuo. Kaso nga lang, nagpadala ako sa toxicity, insecurities, and at the same time, confusion. Dahil hindi ko alam at natatakot ako kung saan ba talaga ako pupunta. Kasi nung high school din parang nawili na talaga ako sa theater acting. Hindi ko lang siya na-pursue kasi wala akong nakikitang opportunity rito sa sa'min na puwedeng sumali sa theater acting. Not unless na mag-join sa workshop na may kamahalan ng bayad at hindi ko afford yon. So ngayon, na-stop tayo sa theater acting dahil do'n, pero willing-willy ako sa pag-aakto. 'Yun ang nagustuhan ko sa theater acting, nailalabas ko kasi yung emotion na na-build up ko sa sarili ko doon pa. Natulungan ako ng theater acting para mailabas yung, mailabas yung hinaing ng sarili ko na matagal ko ng kinikimkim, lalo na nung nagsisimula pa lang ako sa pagsusulat, like na-build up siya and natulungan ako ng theater acting para mailabas yung mga naitago kong emosyon, saloobin sa sarili ko. Maganda sana kung naipagpatuloy ko siya kaso that's life. Hindi accessible ang theater acting dito sa'min. Actually nung high school, balik muna tayo sa high school, may pinasukan ako na isang art school, pero umalis din ako dun kasi nahirapan ako sa commute. 1 hour kasi yung commute. So, aalis ako dito sa'min ng mga around 5 AM. Gigising ako ng 4 AM, 5 AM kailangan nasa biyahe na ako and sobrang stressful nun sa akin kasi it's my first time to commute ng ganong kalayo and hindi ako natutuwa. So, lumipat ako ng school. So, ito na, punta tayo sa college. So, nasabi ko naman kung ano yung course ko nung college. So, multimedia arts yung course ko nung college. Wala kami major kasi pinag-aralan talaga namin yung karamihan sa mga arts na ino-offer today. Ang kinagandahan din kasi doon sa course na pinasukan ko is kada semester, iba't iba yung pinag-aaralan nyo. And then after ng pagtungtong mo ng 4th year, magkakaroon ka ng exhibit and ipapakita mo yung arts na ginawa mo throughout the school year from, 1st year to 4th year. Ngayon sa'kin, nung una parang balewala lang talaga sa'kin na mag-focus sa pagpu-pursue ng course ko. Kasi sa'kin ewan ko ba, eh. Hindi iniisip ko lang naman yung course ko as a gateway for me to explore more in arts kasi hindi ko rin talaga matukoy sa sarili ko kung saan ako pupunta. But ayun, nung nag-college na at natuwa naman ako sa mga klase ko pero sobra akong naiinggit sa kanila. Wala silang ginagawang masama sa akin and sa totoo lang nakatulong pa nga sila sa akin. Pero every time na makikita ko yung artworks nila, pinangungunahan na agad ako ng inggit and lagi kong sinasabi sa sarili ko na, "Bakit gano'n? Magaling na sila tapos samantalang ako hirap na hirap ako. Hindi ko alam kung paano ako makikisabay sa kanila." Kasi nung mga oras na yon may exhibit din kami. 1st year pa lang kami may exhibit na kami and
sobra akong naguguluhan, natatakot sa magiging, experience ko sa course na 'to, lalo na pagtungtong ko ng 4th year. Nagpadala ako sa takot nun, eh, instead na tibayan ko yung loob ko, instead na magpaturo ako sa kanila, pinangunahan ako ng hiya na dapat pala talaga humingi ako ng tulong dahil hindi ko na talaga alam kung saan pa ako pupunta. Ilang ilang path pa ba yung kukunin ko, yung ite-take ko para masabi ko sa sarili ko na may mapupuntahan ako o meron akong magiging long-term career or profession in the future. Alam mo yun, sobrang bigat sa feeling na hindi mo na matukoy sa sarili mo, ano ka ba talaga? Hindi mo mapipigilan sa sarili mo na mangamba. Kasi unang-una, freelance kasi mostly yung trabaho sa art. At hindi lang yon, mahirap din kasing makipagsabayan yung art field sa mga office jobs. Nung oras na yon, as in, napaisip ako no'n na, what if tumigil na lang ako ng pag-aaral? What if lumipat na lang ako ng ano, ng ibang course? What if i-pursue ko na lang ulit yung pagsusulat since may pera naman do'n? Ang hilig kong mangialam and ang hilig kong magmataas. Gumawa agad ng desisyon sa sarili ko na hindi ko naman alam ano yung consequence na mararanasan ko during that ano, that time. At hindi lang yon, ang galing kong humanap ng paraan para tumakas sa problema. As in, hindi ko kasi makaharap yung mga pinoproblema ko or hindi ko makaharap na mabuti yung, ipaglaban yung pinili kong desisyon o pinili kong action sa sarili ko. Kaya nga hindi ako mag-improve or hindi ako tumagal, maging consistent, maging disiplinado sa isang career or sa isang path kasi patalon-talon ako. Dahil naghahanap talaga ako, ano yung pinaka-okay para sa future ko. Lagi kong iniisip na future, future, future. Nasa present nga tayo. Bakit ka ba gustong pumunta ng future? Wala ka pa nga ron, 'di ba? Even now, sa totoo lang, inaamin ko, even now, nagwo-worry ako sa future ko. Kasi sa totoo lang, nagsisimula pa lang ako sa podcasting, nagsisimula pa lang ako sa voice acting, sa dubbing. May experience ako sa pagsusulat, yes, pero pinabayaan ko siya at hindi ko na tinuloy pa. Pero sana maituloy ko siya habang sinusubukan ko yung mga iba't ibang field or habang nagiging consistent ako sa path na pinili ko at sa path na binigay sa akin ni God. Kaya nga itong oras na 'to, nailalabas ko yung frustration ko. Kasi ito yung matagal ko nang nararamdaman sa sarili ko. Hindi ko na talaga alam. Hindi ko matukoy kung kakayanin ko ba yung path na 'to or tatakas na naman ako at pupunta na naman ako sa ibang field or sa ibang skill. Lalo na ngayon, gumraduate na ako ng college. Naghahanap na ako ng trabaho and, nasasabi sa akin ng family ko na mahirap yung pino-pursue mo. Mahihirapan ka diyan kasi wala kang permanenteng trabaho. Totoo. Kasi ang dubbing naman or yung pino-pursue kong path, hindi siya full-time. It's a freelancing job. Hindi siya office job, but you have the freedom to choose to go around the tables or go around in the internet to find a client o para ibigay yung serbisyo mo sa mga taong nangangailangan ng service mo.
Kahit ngayon, ewan ko, nagiging emotional ako. Nagiging emotional ako sa oras na 'to kasi tuluyan ko na ngang nailabas kung ano yung matagal ko ng hindi masabi-sabi sa iba. Mahirap. Ang akala ko nga nung una, kapag ito yung pinursue ko, magiging consistent yung trabaho ko o magiging consistent yung sahod ko, hindi pala. Nakadepende na lang talaga sa tiyaga, sa hirap, at sa dedication mo sa craft mo para mahulma mo siya na maayos. At siyempre, lalapitan ka ng mga kliyente o lalapitan ka ng ibang tao kung yung service mo ay may mabigat at matindi at matibay na foundation. Ngayon ko lang siya na-realize na, oo nga, dapat binigyan ko pa, naging disiplinado pa ako sa mga craft na binuo ko o sa skills na tinahak ko. Siguro ngayon hindi ako nahihirapan. But it's part of the trial, it's part of the process, and you can't stop that. Talagang nangyayari yan sa buhay mo. Naintindihan ko na rin yung ibang tao kung bakit kung bakit napipilitan silang pumasok sa mga trabaho na ayaw nila. Kasi dahil din sa hirap sa buhay, dahil din sa pagsubok, napipilitan sila na i-take yon despite na may burning passion at dream sila na gustong mapuntahan. Pero nakukulong sila dahil sa antas ng pamumuhay nila at hindi lang yon sa responsibilidad na hawak nila at obligasyon sa pamilya bilang anak, ama, ina. Yeah, mabigat 'tong topic na 'to. Hindi talaga siya madaling pag-usapan. Kaya nga sabi ko nung una, medyo nahihirapan akong talakayin 'tong topic na 'to kasi this speaks for everyone na naghahanap ng purpose in life. Kung ano yung desisyon mo ngayon, yun yung magiging kinabukasan mo o yun yung mangyayari sa'yo anytime soon. For example, itong podcasting. Kung magiging consistent ako sa podcasting, sa dubbing, magkakaroon ako ng magandang foundation, magkakaroon ako at mabi-build up ko pa na mabuti ang career ko kung kakaharapin ko yung bawat pagsubok at problema na meron sa past na 'to. At hindi lang yon, maggo-grow pa ako as a person, individual, and as a creative brain. Charot. Creative individual, parang gano'n. Well, as an artist din. Kasi hindi madali ang pagiging artist. Masakit sa ulo, yeah. Dami mong isipin kapag artist ka, pero ganyan talaga ang path natin. And hindi lang naman sa pagiging artist eh. Actually sa lahat, lahat ng role or kung ano mang trabaho ang ginagawa nyo ngayon, mahirap. Wala naman talagang madali. Magiging masarap lang siya, magaan sa pakiramdam, masayang gawin kung na-enjoy mo yung proseso at yung trabahong ginagawa mo. So, kung ang trabaho mo ay labag sa kalooban, hindi mo siya gusto, mas mararamdaman mo yung burden and yung responsibility para i-feel mo yung role do'n. So ano, tatalon ka na naman ba ng ibang bakod? Tatalon ka na naman ba sa ibang skills para mahanap yung path mo? Actually, may mga type ng tao na mas pinipili nila mag-jump na mag-jump, jump, jump ng iba't ibang skills kasi they are exploring. They love to explore different types of skills na pwede nilang ma-acquire, pwede nilang matutunan. Yun yung mga type ng tao na marami silang multi-passionate, kung di ako nagkakamali, yeah. Somehow gano'n, multi-passionate silang individuals na talagang lahat na lang puwede nilang pasukan, papasukan at hindi nila iniinda yung yung hirap. Mas ginugusto talaga nila na matuto
kaysa hanapan ng butas, hanapan ng problema yung skills na yon. It's just like yung katulad ng ano, ng tinapos kong course, mga multi-passionate, gano'n. I think matatawag kang multimedia artist kung marami kang pino-pursue na arts and until now talaga consistent ka ron and you keep pursuing at kaya mong i-master. Well, hindi kayang i-master technically, but marunong ka. Alam mo yung ginagawa mo sa craft na yon or sa skills na yon. So yung type ng tao, sila yung mga tinatawag din na jack of all trades. Marami kasi silang pino-pursue. Jack of all trades, but master, well, jack of all trades, master of none. Parang ganon. But it's better than a master of one. Kung tama nga yung ano, teka hindi ako makapag-search, hindi ako makapag-search. Pero yeah, sila yung type ng tao na mas gusto talaga nilang makapag-explore pa, makagawa ng gusto nilang gawin sa buhay. Hindi lang dito sa arts ha, kahit sa iba't ibang field. May mga klaseng gano'n ng tao na iba't iba yung focus nila, iba't iba yung nila, pero kaya nilang bigyan ng oras at panahon ang lahat ng nila na skills. At hanga ako sa mga gano'ng tao. Kaya nila na maging disiplinado, kaya nila na i-improve yung bawat craft na yon, yung bawat skills na yon, at nagiging consistent sila sa ginagawa nila. Yun yung mga type ng individual na rare na lang talaga sila sa society natin. Talagang hanga ako sa mga ganong tao. Kasi kaya nila eh. Kaya nila na makipagsabayan kahit na marami silang inaasikaso. Dahil nasabi ko na rin naman kung ano-ano yung mga pinasukan ko, I think and I believe lahat ng pinasukan kong art-related field ay naa-apply ko ngayon sa career ko. Yun ang hindi ko na-appreciate nung una. Yun din ang akala ko wala ng patutunguhan yung lahat ng pinasukan ko. Meron naman din pala. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mo kayang ilagay sa isang upuan ng puwet mo at gusto mo laging nakatayo, nagiging supervisor ka, naglalakad-lakad ka, magtitingin-tingin sa paligid, makikialam or mag-e-explore sa kung saan-saan. Well, kung yun ang gusto mo sa career mo, wala namang pumipigil sa'yo. Kaso nga lang siyempre mahirap. Kasi ang dami mong kukunin na course or marami kang, pag-iigihan na proseso. Pero kung nag-e-enjoy ka sa gano'ng proseso, a big clap for you. Kasi mahirap siyang i-take, mahirap siyang gawin at maraming, well, problema, maraming consequence and maraming sacrifice ang kinakailangan na gawin. Kaya yung iba mas pinipili nila na mag-focus na lang sa isang craft, kung saan sila magaling at kung saan sila nakakakuha ng foundation. Yung type ng tao na ganito, mga jack of all trades, sila yung ano, talagang grabe yung empowerment na meron sa kanila, 'di ba? As in lahat na lang papasukan, pero go. They love challenge or they love challenges all the way. Kasi sinusubok yung kakayahan nila at hindi sila nagfo-focus sa isa lang, and they hate that, and it's okay. Kung ikaw yung type ng tao na passionate lang sa isang skill or multi-passionate ka, kung ano pa man ang pino-pursue mo, as long as masaya ka, as long as nag-i-improve ka, and as long as niyayakap mo yung likot ng utak mo, yung creativity mo sa kung ano mang field ang pinasukan mo, yan na magde-define sa future mo. And as long as disiplinado ka sa ginagawa mo sa proseso mo, and hindi lang yon, may self-respect ka pa rin. And yeah, you still love the craft, but don't forget
to take care of yourselves din. Kasi may iba na na-o-overwork na kasi nga sobrang nagwo-worry. Well, guys, kahit gaano pa man kaliit nung prosesong ginawa niyo ngayon, kahit na gaano pa man kalaki, it's all part of the process for your growth and improvement. Kaya be consistent. Go lang, ituloy nyo lang yan. At papalakpakan ko talaga ang sarili ko kapag naging consistent ako sa dubbing at dito sa podcasting. Kasi malaking patunay yun sa akin na kaya ko naman palang gawin. Kaya ko naman pala 'tong i-pursue at gawing career in the long run. Kasi masaya ako na ginagawa 'to. At masaya ako na may nakakausap ako, and at the same time masaya yung puso ko sa ginagawa ko. And yeah, share ko lang, after ko ma-discover ang dubbing dahil kay God, naging kontento, not really contented sa, sitwasyon ganito, ganyan. Naging kontento ako sa saya na kayang ibigay ni God sa akin. Like, I felt, I feel at peace, finally, dahil nga si God ang nag-lead sa akin. And actually, itong podcasting na 'to, I asked for His permission first. Bakit? Ba't kailangan pang i-ask si God? Kasi nga, hinihingi ko yung patnubay niya, yung guidance niya para sa podcast na 'to. And yeah, pumasok sa isip ko na I think I need to to learn about social media marketing. I need to learn about how the SEO works, something ganon. But kung lahat ng 'yon ay pag-aaralan ko in one go, hindi ko kakayanin. Mabigat yung proseso, mabigat yung gawain na 'yon. And I'm still at the turning point or starting point of podcasting. Kaya mahirap i-push lahat in one go. Kaya kayo, 'wag niyong iisipin na dapat gan'to, 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 gan'to. Dapat gan'to na ako bukas, gan'to na ako, next year, dapat consistent na ako, dapat gan'to, ganyan. It's a big project to do and to pursue. Kaya 'wag niyong madaliin yung proseso. Hinay-hinay lang, isa-isa muna. Kaya nga may nakita ako na post, it's all about this, na may dalawang Bible verse na piniresent ng isang, Christian na itong Bible verse na 'to is about, I don't know, nakalimutan ko na yung Bible verse na yon, pero sinabi dun na mas maigi na mag-focus muna sa isa, and then may isa naman na mas maigi na iba't iba din yung i-take mo na field. Nung pinag-sum up niya o pinagsama niya yung dalawang yon, ito yung nahinuha niya o ito yung na-realize niya. What if mag-focus ka muna sa isang craft at kapag na-build up mo na siya, na-master mo na siya, saka ka pumunta sa iba pang field para palawakin pa lalo kung anong meron sa'yo, 'di ba? It's a win-win situation. Kaya kayo, kung ano man ang pino-pursue niyo right now, ituloy niyo 'yan basta't na-e-enjoy niyo yung process, and at the same time masaya kayo sa ginagawa niyo. Yes, nandiyan yung problem, nandiyan yung insecurities at toxicity. Yung toxic nandiyan, hindi yan may iwasan. But please don't forget to appreciate your little progress o yung mga maliliit na galawan. Kasi sila yung nagfi-fill sa mga holes sa process mo. Sila yung nakakatulong para mas lalo pang tumibay yung ginagawa mo. Kaya just ituloy nyo yan. Ituloy nyo yan kahit sa simula kung ito yung hinahanapan nyo na mapagkukunan nyo ng pera, hindi siya gano'n kadali. Lalo na't kung nagsisimula ka pa lang, hindi siya gano'n kadaling makahanap ng pera. Pero kung uunahin mo yung passion rather than the salary or the money, everything will follow. Basta't may foundation kang pinaghahawakan, binubuo, yung pera susunod na lang yan.
Darating 'yan. Ang pinakaimportante diyan ay matuto ka, maging professional ka sa craft mo, seryosohin mo yung ginagawa mo. Basta keep on ground sa iyong mission, vision sa craft na ginagawa mo. At kapag 'yan ang nagpahulma sa'yo, kung ano yung mission at vision, tuloy-tuloy 'yan. So, kung wala ka pang mission at vision, hindi mo pa alam yung mission ng craft mo or ng passion mo, at hindi mo pa alam yung vision o kung ano yung nakikita mo rito in 10 years, a decade, or in 100 years baka mo, well, malalaman mo yan along the way. Basta't seryoso ka sa ginagawa mo at nirerespeto mo yung ginagawa mo. Pinakaimportante yon sa pagiging professional, hindi ka lang nagma-matter or hindi mo lang tinitingnan yung passion mo as source of income. Mas tinitingnan mo siya as your path to success. Kaya ituloy nyo lang kung ano yung ginagawa nyo, basta't para sa'yo, healthy, masaya ka diyan, at hindi ka pinangungunahan ng galit o puot sa ginagawa mo, ituloy mo 'yan. Kasi mahirap kapag nag-back to zero ka na naman ulit. Napakahirap ng pagdadaanan kapag paikot-ikot ka na lang, wala ka ng napuntahan, wala ng focus, at ang masaklap niyan, wala kang napili na para sa'yo. Hindi mo ma-build up na mabuti yung craft na ginagawa mo. Hindi mo siya mabigyan ng foundation na hinahanap niya noon pa sa'yo. Kaya go lang, push lang. Go lang, push lang, ituloy niyo lang yung laban, mahirap, mahirap sa mahirap, pero ikaw 'yan, ikaw lang nakakaalam ng proseso mo. At yung mga plano niyo, 'wag niyo namang i-share sa maraming tao. Naniniwala ako sa hindi siya kasabihan, but based on my experience, kapag may plano ako, hindi siya nangyayari. Kasi pinapangunahan mo na yung proseso, eh. Pinapangunahan mo na yung experience, sabihin natin gano'n. Pinapangunahan mo na siya, eh, instead of ikaw muna. Kaya nga yung mga successful ngayon sa buhay, hindi nila sinasabi yung plano nila kasi gusto nila na ikip muna sa sarili nila. Itago muna kasi sila lang dapat ang makakaalam ng proseso. Hindi man sila naiintindihan ng karamihan, but they keep pushing. Kasi yon ang mapanghahawakan nila. Yung plano na yon, sa'yo lang yan. Hindi mo kinakailangang i-share sa maraming tao. Dahil hindi sila ang makikinabang diyan at baka nga agawan ka pa, eh. Kaya nga i-keep mo 'yan sa sarili mo, 'wag mong ilalabas kung kani-kanino lang, okey? Kasi ang dami kong mga plano hindi siya natutupad kasi kung kani-kanino ko sinasabi. Ang nangyayari nito is nade-delay hanggang sa hindi ko na nagawa. Kaya kung ano man ang pinaplano niyo, sa inyo lang 'yan. Itago niyo lang 'yan o sabihin niyo kay God, and God will bless you. Si God ang nakakaalam sa'yo. Siya ang magiging witness mo along the way. Siya ang nakakakita sa hirap, sakripisyo, sa determination mo para mahanap yung path na para sa'yo. Kaya lumapit kayo kay God, magsabi kayo sa Kanya, not totally na parang tinitingnan niyo siya na parang hari. Kasi ang mas gusto ni God is friendly approach na pakikipag-usap. Kasi anak ka rin niya, katulad ko. Anak rin ako at hinahanap ni God yung closure sa anak at sa ama. Kaya kung ano man ang pinaplano nyo para sa path nyo, para sa career nyo, inyo lang yan at sabihin nyo kay God. I promise you, siya ang magli-lead sa inyo. Katulad ng ginagawa niya sa akin ngayon. Siya ang nag-lead sa'kin at tuluyan na nga akong naging masaya sa lahat ng ginagawa ko.
So go lang, push lang. Kaya nyo yan. Multi-passionate, passionate ka sa isang skill, it's you. Sa'yo yan. Basta keep consistent. Be consistent sa ginagawa nyo. Kaya nyo yan. Go. Well, do I have to chika more about this? Naibigay ko na naman yung insight ko for this episode. Pero sana makatulong 'tong episode na 'to sa ginagawa nyo at sana, well, natulungan kayo ni Ate Rai. Kung kinakailangan niyo ng kausap din, go. Mag-comment lang kayo or PM us or leave us a message sa aming email turning25 with ateray at gmail.com or sa Facebook turning25 with ateray. Please support us in our social media accounts. Like, follow, share, comment, subscribe sa aming YouTube channel. Turning 25 with Ate Rai na po, hindi na po sa Voz Juoso. Pero kung gusto niyong maka-keep up sa ginagawa ko sa voice acting, then go, push. Punta kayo sa aking YouTube channel at saka sa mga social media accounts ko sa aking voice acting, well, profession page, Voz Juoso. And then, please support us too sa Instagram, Turning25 with Ate Rai, TikTok, ganun din. And also sa Spotify. Kung ayaw nyo manood ng video, pwede nyo naman pakinggan tong episode na to ng audio lang. So, para may kausap ka habang may ginagawa ka, di ba? So once again, everyone, thank you very much for listening to our episode. Para sa akin, meaningful ang episode na 'to. Lalo na't kung nagsisimula ka pa lang at kung ano pa man ang age range mo, bata, matanda, adult, kung ano pa man at nagsisimula at nagpapatuloy ka pa rin sa craft mo, masaya si Ate Rai na nakapagbahagi siya ng perspective niya sa inyo. Kaya kayang-kaya niyo 'yan. Go lang, Kerry. Gora. Thank you so much and have a nice day. God bless us all. And see you again in our next episode here in Turning 25 with Ateray. Bye! Babush!